Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. It's not about your father being the mastermind, but about the fact na merong ibang kasabwat. Ito yun! Narito na nga ang ating patuloy na pakabangan sa abot kamay na pangarap. Mas pinapanindigan nga dito ni Giselle na maliban sa pagiging mastermind dito ni Moira na kinidnap itong kanyang ama, ay may kasabwat nga ito at walang iba kundi itong si Zoe. Dahil mariin nga na itinatanggi ni Zoe na wala daw siyang alam sa mga sinasabi dito ng kanyang tita Giselle. At dahil malakas pa rin itong kutob at hinala ni Giselle na pinoprotektahan lamang ni Zoe ang kanyang ina, nang sa ganon ay hindi siya madamay sa kung anuman ang kasong isasampa nila dito kay Moira. At ngayon nga nawala na ng lusot itong si Moira sa mga ibinibintang dito sa kanya ni Dax, ay dito naman na porsigidong mahuli at makulong na nga itong si Moira. Kaya agad na pinapabilis ni Giselle ang proseso upang mahuli at ibigay agad itong warrant of arrest kay Moira. At dito naman na hindi na nga magkanda o gaga at kabado na itong si Zoe, at dahil takot nga ito na baka makulong na nga ng tuluyan ang kanyang ina. Kaya isa lamang ang naisip dito ni Zoe na lapitan at hingian ng tulong. At walang iba kundi itong kanyang tunay na ama na si Doc Carlos Benitez. At nakipagkita ito at kinausap at nagmamakaawa itong si Zoe na sana raw ay tulungan daw siya nito na hindi makulong ang kanyang ina dahil damay din daw siya at baka makulong din siya. At dito naman na sinabi ni Carlos kay Zoe na kung papayag daw itong si Moira ay tutulungan niya daw itong makatakas. At dahil sinabi ni Zoe na kapag tatakas itong kanyang ina ay mas iisipin daw nila ni RJ at Giselle na may kinalaman nga siya nito. Kaya hindi nga pumayag itong si Zoe sa inaalok nga dito ni Carlos na tulungan si Moirang makatakas. Kaya agad naman ng pagkababa itong arrest warrant ay agad na pinuntahan ng mga pulis itong tinitirahan ni Moira. At dito nga natimbog ito at hinuli. At dahil dito matutuldukan na nga itong kasamaan ni Moira at tuluyan na nga siyang makulong dahil sa kanyang ginawa. Lalo pa ngayon na matibay nga itong ebidensya na hawak nila para dito kay Moira. At hanggang sa pag-iyak naman ang ginagawa ni Moira dito nga sa loob ng kulungan. At dito naman na sinasabi ni Giselle kay Zoe na wag daw munang magsaya dahil hindi pa tapos ang kanilang investigasyon tungkol dito sa mga kasabwat ni Moira. Dahil hindi nga naniniwala itong si Giselle na si Moira lamang gumawa ng ganon. Lalo pa ngayon na nagawa na nga dati ni Zoe na protektahan at pagtakpan ng kanyang ina, so ibig sabihin daw na gagawin din ulit ngayon ni Zoe. Kaya pilit nga itong pinapaamin ni RJ na kung may alam ba daw siya sa ginawa ni Moira. Dahil kapag nalaman daw ni RJ na may kinalaman itong si Zoe, ay sisiguraduhin ni RJ na itatakwil niya itong si Zoe. At dito pa rin na patuloy pa rin na sinasabi ni Zoe sa kanyang ama na si RJ na inosente nga daw sila ng kanyang ina. At wala daw siyang alam kung ano man ang mga pinanggagawa ni Moira. At nung inlitisin itong si Dax ay dito naman itinanong ni Giselle kay Dax kung bakit may mga medical kit na nakita dito sa hideout ni Balahadya. At sa pagsisinungaling nga dito ni Dax at sinabi niya sa girlfriend daw niya na nurse, nakuha iyon dahil gusto niya nga gamutin noon ito si Sir Bebe. At hindi naman nakumbinsi ni Dax na paniwalain itong si Moira dahil alam niya na kay Zoe nga pagmamayari ito. Kaya naman mas umiinit ngayon ang kanilang sagutan sa isa't isa. Lalo na't palaban din itong si Zoe dito nga sa kanyang tita Giselle. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan dahil sa ngayon ay matitimbog na nga itong si Moira at kinakabahan na nga itong si Zoe na baka siya na nga ang kasunod nito na makulong. At kinakailangan na magdusa daw ang dalawang ito sa kulungan. Yan naman ang mga sinasabi ni Giselle. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!